Babalik na ba ang tulong na nagkakahalaga ng bilyong dolyar para sa Ukraine mula sa Estados Unidos ng Amerika? Ang kapulungan ng mga kinatawan ng Kongreso ng Estados Unidos na dominado ng mga Republikano ay biglang nagpasa ng panukalang batas para sa dagdag na suporta sa Ukraine, bagong parusa sa Russia at tulong sa mga kaalyado sa silangang Europa. At marami sa mga Republikano ang bumoto pabor sa panukalang batas na maaring magpahiwatig ng pagbabago ng posisyon ng Partido Republikano. Lalo na matapos sabihin ni kalihim ng Estado ng US na si Marco Rubio na pumili na ng panig ang Estados Unidos sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Dapat din kilalanin ang mga demokratiko. Ang panukalang batas ay nailagay sa botohan dahil sa isang espesyal na proseso, ang tinatawag na petisyon para maiharap sa botohan, kung saan nangalap ng pirma ang mga kongresista upang pilitin si Speaker Johnson na ilagay lang ang dokumentong ito sa botohan. Pero gaya ng dati, may mga detalye ang balitang ito na kailangan nating pag-usapan. Kasabay nito, tatalakayin din natin ang isa pang nakakabahalang balita sa episode na ito. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa pantalan sa Romania at napag-alaman na isang Ukrainian pandagat na drone ang aksidenteng napunta roon. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ito, pero bago magsimula, mag-subscribe sa channel, i-like ang episode, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News, nasa description ng link. Kaya ang balita ngayong umaga ang nagpasigla sa maraming Ukrainyano. Pinasa ng kontroladong Republikano na kapulungan ng mga kinatawan sa Estados Unidos ang panukalang batas para sa malaking pondo ng tulong militar sa Ukraine at mas mahigpit na parusa laban sa Russia. Ipinakita nito ang kahandaang ng ilang Republikano na tutulan si Pangulong Trump pagdating sa mga isyu ng panlabas na politika. 18 Republikano at isang independenteng kongresista na si Kevin Kelley ang sumama sa mga demokratiko upang ipasa ang panukalang batas na isinampa sa kapulungan ng mga kinatawan sa pamamagitan ng petisyon para sa pagpasa nito na inihain ni Kongresista Gregory Meeks. Ang punto dito ay para lang mailagay sa botohan ang panukalang batas na ito, kinailangan pang mangalap ng mga pirma ng mga kongresista upang malampasan ng veto dahil si Speaker ng Kapulungan Mike Johnson ay tumanggi lang na ilagay ito sa botohan. At sa huli, ang pinal na resulta ng botohan, 226 ang pabor at 95 ang tutol. Nagtanong si Kongresista, mix ng mahalagang tanong sa mga tumutol sa pagtulong sa Ukraine. Bago ang botohan, sinabi niya, lahat gusto nating matapos ang digmaan. Ang tanong ay paano? Nanawagan ako na suportahan ang matatapang na Ukrainians na lumalaban para sa kanilang kinabukasan. Bigyan sila ng mga sandata na kailangan nila para sa sariling depensa. Iyatang sa Kremlin ang pananagutan para sa immoral na labang ito at panagutin ang Russia sa kanilang mga krimen sa digmaan. Paalala, noong Mayo, nilagdaan ni Kelley, isang independenteng kongresista, ang petisyon para sa exemption sa pagboto, kaya naging 218 miyembro na kailangan para mailabas ang usapin sa Kamara. Noong Huwebes, 6 na Republican si Kelley at mga Demokratiko ang nagbigay ng sapat na boto. Pero gaya ng nakita ninyo, nagbigay pa ng dagdag boto ang mga Republican. Ang panukalang batas ay naglalaan ng suporta ng Estados Unidos sa muling pagbangon ng Ukraine, paglaban sa masamang impluwensya ng Russia, pagbibigay ng karagdagang tulong sa seguridad sa mga bansa sa Baltic, pati na rin ang pagbibigay sa Ukraine ng mga dayuhang pautang militar para sa pagbili ng mga armas at iba pang mga probisyon. Ang panukalang batas, kung pag-uusapan ang mga numero, ay naglalaan ng mahigit $1 bilyong na tulong para sa Ukraine. Kung pagsasamahin ng lahat, aabot ito sa kabuuang $1.8 bilyong. Lumalabas hanggang $8 bilyong bilang mga pautang militar. Kasama rin ang bagong parusa sa pananalapi, langis at pagmimina ng Russia. Dito nagsimula ang kalituhan. Napansin kong nalito ang Ukrainian na bahagi sa isyong ito. Tinatanong niyo rin ito sa mga komento ko, kaya sasagutin ko. Kahapon, nagbigay pahayag si US kalihim ng Estado Marco Rubio tungkol sa tulong sa Ukraine. At sinabi niya na maglalaan ang US ng $400 milyong na tulong militar sa Ukraine sa lalong madaling panahon. Ang pondong ito ay dati nang naantala sa antas ng Pentagon. Halos tapos na ang pag-apruba ng pondo sa mga ahensya at opisyal nang na-unblock ang tulong. Narito ang kanyang sinabi, ang $400 milyong ay dumadaan pa sa pag-apruba ng mga ahensya. Noong Biyernes, may nakita akong impormasyon ukol dito.
Ganito kasi yon, ang pondong ito na $400 milyong ay matagal nang inaprubahan ng Kongreso ng Estados Unidos, ngunit naantala ang paglalabas nito sa kagawaran ng digmaan ng Estados Unidos. Wala itong kinalaman sa bagong botohan sa kapulungan ng mga kinatawan. Sa totoo lang, ibang usapin ito. Nagkataon lang na sinabi kahapon ni Marco Rubio, magkakaroon ng balita tungkol sa pera at saka bumuto ang kapulungan para sa tulong militar sa Ukraine, pero magkaiba ang kwento ng mga ito. Ang punto, matagal nang naaprubahan ng $400 milyong na ito at hindi na rin ito kayang harangin ni Trump. Pero sa Pentagon, naantala ang pera dahil daw kailangan pa ng pagsusuri. Dahil dito, marami ang bumatikos mula sa mga mambabatas ng Amerika. Noong katapusan ng Abril, inakusahan ni Senador Mitch McConnell ang Pentagon ng pagkaantala. Hindi pa rin natanggap ng mga miyembro ng komite ang sagot sa kanilang mga kahilingan sa unit ng pagsusuri ng kagawaran ng digmaan. Matagal nang hindi may paliwanag ng mga opisyal ang dahilan ng pagkaantala. At matapos ang matagal na kritisismo mula sa mga kongresista, inihayag ni Pete Hegseth ang pinuno ng Pentagon sa pagdinig na opisyal nang naalis ang pagkakabinbin ng pakete na nagkakahalaga ng $400 milyong. Uulitin ko, magkaiba ang mga kwentong ito. Ibang kwento talaga ang panukalang batas na ipinasa ngayon sa kapulungan ng mga kinatawan. Pero magiging tapat ako, maliit ang posibilidad na maipasa ang batas na ito sa ilalim ng kontroladong proseso. Sa Senado ng mga Republikano, kung saan ang leader ng mayorya ay si John Thune, si Thune ay bihirang lumihis sa posisyon ni Pangulong Trump. Isang malinaw na halimbawa kung gaano kalayo ang pagtalikod ng mga Republikano sa Ukraine ay ang katotohanang 18 lang sa mga miyembro ng Partido Republikano ang bumoto sa Kamara ng mga Kinatawan kamakailan. Oo, sapat na yon. Pero noong Abril 2024, ibig sabihin 2 taon lang ang nakalipas, 100 at 1 Republikano ang bumoto para sa kaparehong panukalang batas ng karagdagang tulong para sa Ukraine. Ngayon, 18 na lang ang natira. Sa kapulungan ng mga kinatawan, ang mga Republikano na tumutol sa panukalang batas ay itinuro ang luma ng teksto at binatikos ito bilang, ayon sa kanila, isang panukalang batas na nilalayong lumika ng propaganda ng partido at ginagamit ang Ukraine bilang kasangkapan para hatiin ang Partido Republikano. Higit pa ron, may ilan pa ngang nagsabi na ito raw ay nagpapahaba ng digmaan. Sa kanilang palagay, ang pagtulong sa Ukraine ay nagpapahaba ng digmaan. Halimbawa, si Republikano Brian Mast ay diretsang nagsabi na sa pamamagitan ng batas na ito, nililimitahan ng mga demokratiko ang kakayahan ni Donald Trump na maging tagapamagitan sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Paalala lang, kahapon sinabi ni US Secretary of State Mark Rudolph na hindi na tagapamagitan ang Estados Unidos. Iginit ng may akda ng panukala si Mix na ang pinakamabisang paraan para wakasan ang digmaan ay suportahan ang Ukraine at pilitin ang Russia na makipagnegosasyon habang mahina sila. Sabi ng mga Republikano, sagabal lang ang panukalang batas sa pagpataw ng bagong parusa sa Russian Federation. Nakakatawa raw ito. Ang leader ng mayorya sa kapulungan ng mga kinatawan, si Steve Scalise, ay nagsabi at ika nga niya, hindi isinasalang-alang ng petisyong ito ang aktual na konstruktibong negosasyon ng Kongreso at White House tungkol sa paghihigpit ng parusa sa Russia. Kaya dun talaga kami magpo-focus. Para maintindihan kung ano ang sinasabi ng ginoong ito, particular si Kongresista Steve Scalise, ang tinutukoy ay ang panukalang batas ni na Senador Lindsey Graham at Richard Blumenthal. Matagal na nilang ginagawa ito. Pasensya na, 2 taon na tuloy-tuloy. Ang panukalang batas na yon ay may mga parusa laban sa Russia, mataas na taripa na hanggang 500 sa mga produktong mula sa bansang bumibili ng langis ng Russia at iba pa. Naalala nyo ba yung kwento na kapag nagpataw tayo, magkakaroon ng 500 taripa at walang makikipagkalakalan sa Russia? Ipapaalala ko lang na ang panukalang batas na yon ay hindi gumalaw mula nung inifile ito noong Abril 2025. Ngayon, sabi ng mga Republikano, wag muna bumoto para sa tulong sa Ukraine. Maghintay ng 1 taon at pag-usapan lang daw ang mga super sanctions ni Graham at Blumenthal. Habang tumatagal ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, nadadamay na rin ang ibang bansa. Kaninang umaga, may pagsabog sa paligid ng pantalan ng Constanta, Romania. Una, may natagpuang naval drone ng militar doon. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Romania, kusang sumabog bandang 10:30 ang naval drone na natagpuan kaninang umaga sa pantalan ng Constanta. Walang nasaktan sa naging pagsabog.
Pupunta tayo sa buwan, di ba? Oo, pupunta tayo. Kinilala ng hukbong dagat ng Ukraine na ang drone na natagpuan malapit sa pantalan ng Constanța, Romania ay kanila. Narito ang opisyal na pahayag. Habang nagsasagawa ng operasyon sa Black Sea, isang unmanned sea vessel ng hukbong dagat ng Ukraine ang nawalan ng kontrol dahil sa electronic warfare ng kalaban at napunta sa baybayin ng Romania. Hukbong dagat ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ibinigay ang kinakailangang impormasyon sa hukbong dagat ng Romania upang maiwasan ang anumang pinsala sa mga sibilyan. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong mga opinyon at konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at pindutin ang kampanilya. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.